part na to. Nagubad ng kanyang left jacket. Siguro nahirapan na magkilos dahil naka-uniforme. Ang kumbentong ito na nagsisilbing evacuation center sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Araceli, binaha. Nagtamo rin ng pinsala ang isang gusali sa Kalandagan Elementary School sa bayan ng Araceli. Gayon din ang Barangay Health Center ng Bohol sa bayan ng Dumaran. Sa tala ng Provincial Emergency Operations Center, aabot na sa mahigit 37,000 individual mula sa iba't ibang munisipyo ang apektado ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Takot umanong mabaril, kaya malabong umuwi sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ayon sa kanyang abogado. Sinagot din ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Ko. Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay Ko ng mga executive assistant nito. Nakatutok si Tina Banganiban Perez. Humarap sa media ang abogado na nagbitiw na kongresistang Zaldico na iniuugnay sa mga maanumalyang flood control project at itinuturong pasimuno ng mga budget insertion. Sabi ni Attorney Ruby Rondain, malabo raw umuwi ng bansa si Ko dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. So, I don't know. Huli umanong nakausap ni Rondain si Ko kagabi, pero hindi umano niya alam kung nasaan ito. Matatanda ang nagpunta si Ko sa Amerika para umano magpagamot, pero hindi na alam ngayon kung nasaan na siya. Ang hinihintay, tugon ni Ko sa mga alegasyon sa kanya. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng utos para magsumite si Ko ng counter affidavit. Let me be clear. I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boying Remulla, has already said that he intends to file these cases by November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Hinihinga namin ng tugon dito ang Ombudsman. Itinanggi rin ni Attorney Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Sinabi rin ni Attorney Rondain na hindi rin anya totoong humingi si Ko ng 25% na kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na umunay pag-aari ni Ko ay pag-aari ng Misibis Aviation. Kinwestiyon din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posibleng nasa 5 billion pesos na ito ngayong 2025. Pero hindi anya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin anyang koneksyon si Ko sa SunWest na nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro dahil nag-divest na siya mula sa kumpanya bago pa umano maging kongresista si Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Banganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Walang nakaligtas sa 6 na sakay ng bumagsak na helicopter kahapon sa Agusan del Sur. Iniimbestigahan na ng Philippine Air Force ang mga posibleng sanhi ng insidente at hindi muna pinabiyahe ang mga kaparehong helicopter ng kanilang search and rescue group. Nakatutok si Chino Gaston. Halos naabo ang Super Huey helicopter na ito ng Philippine Air Force dahil sa tindi ng pinsala ng pagbagsak nito kahapon sa kabundukan ng Loreto, Agusan del Sur. Pilot error, kondisyon ng helicopter o masamang panahon ang mga posibilidad na iniimbestigahan ng investigation team ng Air Force. Anila,
bago magtanghali kahapon nang lumipad mula Davao City patungong Butuan ang helicopter. Kasabay nito ang 2 Black Hawk at isang Bell helicopter para sana pag-aralan ang pinsalang dulot ng Bagyong Tino. They took off from Davao going to Butuan, and ito po, kasama po nila ay 3 other aircraft. While they were on their way to Butuan, nag-lose po ng communication with the Super UV, which prompted po yung other aircraft na hanapin po sila. Walang nakaligtas sa 6 na sakay ng helicopter, may ranggong kapitan ang pinaka-senior sa kanila. Nakuha na ang kanilang mga labi, pero hindi pa sila pinapangalanan alinsunod sa hiling ng kanilang mga pamilya. Sumasa ilalim pa rin sa forensics ang mga sunog na labi para matukoy kung sino mismo ang bawat isa bago iuwi sa kanilang bayan. Taong 2011 nang makuha ng 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force ang helicopter na nabiling refurbished mula Amerika. Isaan nila ito sa pinakagamit at reliable na air asset ng Air Force at kumpleto sa maintenance. Hindi po natin sinabi na, kunyari po meron po tayong mission, you really have to fly it kahit anong mangyari. We take the safety of our air crew very seriously, and we allow the flights basta maayos lang po yung parameters, which is the wind condition is okay and the aircraft is also fully mission capable. Pero habang gumugulong ang investigasyon, grounded muna ang ibang Huey helicopter ng Search and Rescue Group ng Air Force. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., napapanahon ng i-upgrade ang mga search and rescue assets ng gobyerno para hindi palaging aircraft ng Air Force ang ginagamit para tingnan lang ang mga nasalantang bayan mula Himpapawid. Pag kailangan natin ng actual inspection ng sites or actual people-to-people, hindi pwede ang drones. Pero merong ginagawa ang ating mga helicopter ngayon na pwede gawin ng drones. At yan, pinag-utos ko sa OCD na i-incorporate nila. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. The sweetest? Nothing sweeter than up to 90% off flash deals and up to 2,000 pesos Lazada vouchers. Shop Lazada's 11/11 biggest sale of the year. With FWD Insurance, I'm free to play my way. Sama-sama tayong magiging. Siyamnaputpito ang patay sa lalawigan ng Cebu kasunod ng hagupit ng Bagyong Tino. Pinakamarami ang 35 galing sa bayan ng Liloan. Ayon po sa lokal na pamahalaan, posibleng marami pang natangay ng baha. At mula sa Cebu City, saksi live si Emil Sumangit. Emil? Buong araw isinagawa ang clearing operation, pero pagkagat ng dilim, pasado alas 5 kanina kapon, itinigil na ito at magre-resume bukas alas 6 ng umaga. Inaasahan na mas maraming puwersa pa mula sa pamahalaan na makikipagtulungan para mapabilis ang clearing operation. Narito ang aking report. Kasunod ng pagbahang nagtulak sa mga taga-Cebu paakyat sa kanilang mga bubong, ganito ang tumambad sa Talisay City, wasak-wasak na mga bahay. Ang ilang residente naghahanap kung may isasalba pang gamit. Sa Mandaue City, humalik na sa bubong ng ilang bahay ang baha sa kasagsagan ng bagyo. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong sa payloader para makaligtas. Heavy equipment, ibig sabihin yung payloader, inakyat nyo yun. Oo, yun doon kami, 3 pamilya kami. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra sa daan ang mga sasakyang lumubog sa baha kasama ang ilang container. So may namimigay ng ayuda
ayuda doon. Kaya yung mga kababayan natin, doon ho pupunta. Pero bago ko kayo dalhin doon, tignan nyo humana yung mga sasakyan na narito po sa tabing kalsada. Narito po ako ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare. Papasok sa city proper. Mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Ayuda po. Ito po ay ayuda. Galing ho sa mga nagmamalasakit natin mga kababayan. Ano kailangan nyo yun? Solar, tubig. Mistulang iwinasiwas ang mga sasakyang naiwang nakaparada. Basag-basag ang windshield at iba pang bitana. Show them your appreciation with a gift of Nescafe Gold. Expertly crafted coffee, now dressed for the holidays. Say it with a gift of Nescafe Gold. Sama-sama tayo sa pagtulong. Unti-unti, bumabangon. Sama-sama lang kahit mahirap. Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, mga namatay sa Cebu dahil sa pananalasan ng Bagyong Tino, sumampa na sa mahigit 70. Marami pa ang pinaghahanap. Baha na may kasamang mga troso rumagasa sa La Carlota, Negros Occidental. Mahigit 30 ang patay sa Negros Island dahil sa bagyo. Tubig lang po talaga siya, kuryente yung problema. Tsaka mga pagkain din po. Si Lago Southern Leyte na puruhan. Tulong inapila ng mga residente. 16 na miyembro ng Philippine Air Force na sakay ng bumagsak na military chopper sa Agusan del Sur na recover na. Exclusive! Leader ng robbery gang Calabozo sa Las Piñas City. 3 pulis na nagwala habang nagiinuman sa isang bar sa Quezon City. Arestado! Dating Congressman Saldico walang balak magsumiti ng counter affidavit sa ombudsman. Posibleng hindi na rin umuwi ng bansa dahil umano sa banta sa kanyang buhay. At ikalawang trailer ng Meet, Greet, and